Emosyonal na humarap sa Omni News si Melinda Espinosa. Kararating lang sa Canada noong December 10 kasama ang pamilya matapos ang nasa 2 dekada sa Qatar. Pangarap daw ng kanyang mister na si Fabian ang magsettle sa Canada. Nakaplano na ang pagiging international student ni Melinda habang magtatrabaho naman full-time ang asawa. Pero ilang oras pa lang mula nang lumapag sa bansa, tutuldukan pala ng isang trahedya ang Canadian dream ng pamilya. Ngayon, hindi ko pa siya nakikita. Man. So, ganito yung nangyari sa pamilya, no? Galing sila ng Doha, Qatar. And then, pagbiyahe nila sa... prior to this, no, bago sila bumiyahe, naghanap sila ng maghahatid sa kanila. Okay? From airport hanggang dun sa bahay na tutuluyan nila sa Canada. And then this happened, no? Nagkulang yung bagahe nila. Okay? And then dahil nagkulang yung bagahe nila, hinanap ngayon nung lalaki along with his friend yung bag. They tried to contact also the driver, ganyan or something. No? So, kumbaga na-stress yung tao, no? I mean, hindi naman natin alam kung gaano ka-valuable yung nandun sa nawawalang bagahe, di ba? Kasi knowing na you're going to transfer here for quite a time, no? Kasi mag-aaral yung asawa niya, yung babae, di ba? So, and as the news stated, no, Canadian dream, man. Kumbaga, bagong chapter sana ng buhay ng pamilya nila, 'di ba? And then this happened. This is a tragic story. Actually, you know what? Actually, it's beyond tragic. Okay? Hindi mo may imagine ang pwedeng mangyari sa iyo to, eh. 'Di ba? Kumbaga, papasok ka sa bagong kabanata ng buhay nyo, ng pamilya nyo, di ba? Mga plano, pangarap, di ba? And then on the first day, mangyayari to, no? So, it's a big blow to the family. Kumbaga, sa isang iglap, na nagkulang kayo ng isa, no? Nawalan kayo ng padre de pamilya. Ibang klase, no? I've been seeing this news for a couple of days now. Nakita ko dun sa isang FB group. And it so happened na itong tao is kakilala nung kumpare ko back in Doha, no? Magkatrabaho yata sila or they have a mutual friend or something, no? So, yeah, narinig ko na itong balitang to 2 days ago. And parang ang sakit sa dibdib, di ba? Kumbaga, kahit na hindi mo siya kilala personally, knowing na magkababayan kayo, similar kayo ng pangarap sa buhay, ng mga plano, di ba? Along with your respective families. And then this happened, no? And one more thing, no? Yung driver na nag-drive sa kanila from the airport, no? Kumbaga, ayon dito sa babae, no, sa asawang na byuda, parang pahinto-hinto pa yung driver, eh. And then parang chine-check pa yung bagahe sa likod or something, no? And then all of a sudden, magkukulang, di ba? I mean, paano nangyari yon? And then now, hindi nila makita, hindi nila makontak yung lalaki. So, di ba? Sana mahuli rin tong lintik na to, eh, yung driver. Kasi, man, una-una, stealing is stealing, di ba? Kung ninakaw man niya yon or let's say nawala, no? But still, kumbaga kailangan mo makipagtulungan, kailangan mo man lang ipakita na concern ka sa nangyari, di ba? I mean, imagine, may taong namatay, may inatake sa puso dahil, you know, sa sama ng loob, sa
sa stress na rin, no? Siyempre, yung biyahe from Qatar to Canada, yung pagod, di ba? And then, actually, pati yung excitement, di ba? Kasi pag excited tayo, di ba, hindi ko alam sa inyo, basta ako pag excited ako, parang mabilis din yung tibok ng puso ko, parang gano'n, di ba? Kumbaga, yung adrenaline. And then all of a sudden, nangyari to, no? Man, ibang klase. No one deserves this, no? No one deserves this. His wife doesn't deserve this. His kids doesn't deserve this. I mean, dalawa yung anak niya. Yung isa wala pang 1 taon. Di ba? Actually, somehow I'm quite speechless, no? I'm sorry, no, for doing this video. Because hindi ko talaga alam kung ano sasabihin ko, guys, no? Or should I say, hindi ko alam kung anong klaseng reaction ba itong nai-express ko sa ngayon. So, sobrang nakakalungkot talaga, no? Sobrang tragic. And mahirap din na mag-advise sa isang pamilya, no, na hindi mo alam kung anong, kumbaga hindi nangyari sa iyo, di ba? Kaya mahirap mag-assume na, di ba? Hindi mo pwedeng sabihin na kaya mo 'yan or something, di ba? Actually, ganito ako kahit sa pag mayroon akong mga kaibigan na pumanaw yung magulang or meron akong kamag-anak na sa totoo lang, guys, hindi ko alam kung paano i-approach yung tao. Na parang hindi ko kayang sabihin na makakaya mo yan or makaka-recover ka or something, no? Kasi ako, God forbid, if someone I dearly love suddenly pass away or something, there's no way recovering in that. You just have to live with it. And I feel for these people, no? As a person also na may pamilya, di ba, na nagmamahal ka or something, na and then nakakarinig ka ng mga ganitong klaseng trahedya na nangyayari sa iba, sa kapwa mo. Not to mention for your fellow kababayan, di ba? So, man. So, sana lang, no? Nababasa ko sa comments it's possible na matrace talaga yung lalaki. Kasi member siya ng FB group. And I do believe nakapag-post din siya doon or something, or maybe mayroon din siya ibang sinervisan dati, no? Na mayroong phone number niya, or I don't know. Sana mahuli, no? I believe makakatulong naman yun sa kahit papaano gumaan yung kalooban nitong mga naulila, di ba? Man, no one deserves this, man. So, ayun, this is Team Bautista TV, and maraming salamat sa oras niyo, mga tol, no? Sa mga di pa nakapag-subscribe, please do so. And by the way, I do believe tumatanggap sila ng financial donations, some help, no, para dito sa family. I'm sorry, but hanapin ko pa lang, man. Sana makita ko. So, ayun, kahit na anong tulong or kahit mag-comment lang tayo, no, for, kahit pa paano mapagaan yung kalooban ng mga naulila, man. Ibang klase, no? So, hanapin ko. Wait, pause muna natin itong video para di siya humaba. Yes, guys, no, ito. They have a GoFundMe support link for Espinosa family. Ipopost ko yung GoFund link sa video description below and sa comment section, no? So, ayun. Maraming salamat, guys. Thank you sa oras nyo, no? And stay safe tayong lahat.